Sa amang Department of ENT Apollo Specialty Hospitals, Banagaram, nag-aalok kami ng mga paraan ng paggamot para sa iba't ibang kondisyon sa ENT. Ngayon gusto kong tumuon sa obstructive sleep apnea at paggamot nito. Ang sleep apnea ay isang term na nailalarawan sa paulit-ulit na paghinto ng paghinga habang ang isang individual ay natutulog. Ngayon, yun ay maaaring mula sa mabibigat na hilik hanggang sa kumpletong paghinto ng paghinga, kung saan kapag ang pasyente ay nagising sa umaga, maaaring siya ay nagkakaroon ng hindi kasiya siyang tulog o isang hindi naka-refresh na pagtulog. Kapag pinag-uusapan natin ang obstructive sleep apnea, ang mga sintomas at senyales ay mula sa kasing simple ng hindi nakakapreskong pagtulog, gaya ng nabanggit natin kanina, hanggang sa mas maikling memory lapses, hanggang sa pag-aantok sa araw at pangkalahatang kawalan ng interes sa pang-araw-araw na aktibidad. Maaari rin itong humantong sa mga seryosong C-kondisyon tulad ng mga hindi nakakahawang sakit. Halimbawa, diabetes, hypertension, stroke at kahit biglaang pag-aresto sa puso. Pagdating sa mga solusyon sa paggamot para sa obstructive sleep apnea, ito ay nagsisimula bilang pangunahing bilang isang konbensyonal na pamumuhay at isang pagbabago sa pandieta sa isang paggamit ng tuloy-tuloy na positive airway pressure machine na nananatiling unang linya ng depensa o ang gintong pamantayan ng paggamot. Gayunpaman, may ilang mga pasyente na alinman sa hindi pagpaparaan o hindi sumusunod sa mga kumbensyonal na pamamaraang ito, kung saan posibleng tuklasin ang ilang minimally invasive na mga pamamaraan ng operasyon. Kaya't kapag pinag-uusapan natin ang minimally invasive surgical procedures, hindi ito isang one-size-fits-all na solusyon. Kailangang maging masigasig ang isa sa pagdiagnose ng eksaktong pagbara sa upper respiratory pathway at sa gayon ay magpapasya kung anong uri ng operasyon ang kakailanganin ng pasyente. Kaya napag-usapan lang namin minimally invasive surgical procedures. Kaya ano ang ginagawa ng mga pamamaraan ng kirurhiko? Tinatanggal nila ang pagbara o pinalaki ang daanan ng hangin. Dinadala tayo nito sa isang punto kung saan kailangan nating tukuyin kung saan ang pagbara o kung saan ang pagbagsak ng daanan ng hangin. Paano natin gagawin iyon? Sa tuwing papasok ang isang pasyente sa aming klinika, ang unang hakbang ay gawin ang isang antas ng polysomnography na karaniwang sinusuri ang pisyolohiya ng pagtulog. Pagkatapos nito, magpatuloy kami at magsagawa ng isang tiyak at kakaibang uri ng isang endoscopy na tinatawag na drug-induced sleep endoscopy. Ngayon, ang endoscopy na ito ay nagbibigay sa amin ng critical na data tungkol sa anatomy ng pagtulog, ang anatomy ng pagbara o ang pagbagsak sa itaas na daanan ng hangin. Para sa mga pasyenteng hindi nagpaparaya at hindi sumusunod sa mga konbensyonal na paggamot tulad ng CPAP at iba pang mga naisusuot na device, ang minimally invasive na mga surgical procedure ay nagbigay ng makabuluhan at kasiyasyang resulta para sa mga pasyente at sa doktor.